Isipin ang isang eksena na parang isang bagay sa labas ng isang psikolohikal na nakakatakot na pelikula, ngunit sa kasamaang palad ay nangyari sa totoong buhay. Isang ika-negatibo 60 kaarawan na dapat na minarkahan ng mga ngiti at yakap ay naging isang pampublikong bangungot kung saan ang paggalang ay tinapakan at durog ang dignidad. At ang pinakamasama, ang mga dapat na protektahan ay sumali lamang sa mga agresista. Ito ay isang kwento na gagawing muli mong pag-isipan kung ano talaga ang ibig sabihin ng katapatan sa isang kasal. Mula sa unang pagpupulong, alam ni Ana na ito ay isang labanan. Natanggap siya ng ina ni Tiago na may hitsura na pinalamig ang kaluluwa, na parang sinusuri niya ang isang may sira na bagay sa isang showcase. Hindi isang pagbati, hindi isang kilos ng maligayang pagdating. Isang tuyong paanyaya lamang para sa kanyang anak na samahan siya, sa pribado, isang malinaw na mensahe na hindi tinatanggap ang babaeng ito. Sa likuran ng saradong pintuan, narinig ni Ana ang mga fragment ng isang panahunan na pag-uusap kung saan ang pangalan ni Julia, ang dating at anak na babae ni Tiago na matalik na kaibigan ng pamilya, ay paulit-ulit na parang isang mantra. Nang bumalik ang dalawa, ang kapaligiran ay walang pag-asa na lason. Ang biyenan ay hindi man lang nag-abala upang itago ang kanyang disdain, isang malamig na handshake, isang kikasiyahan nang walang paniniwala at ibinigay ang hatol na nagsimula ang tahimik na digmaan. Ang mga sumusunod na taon ay isang sunod na kahihiyan na nakilala bilang tipag-aalala. Sa bawat tanghalian ng pamilya, si Ana ang target ng pagputol ng mga puna, mali ang asin sa pagkain, ang mga damit ay masyadong matapang, ang trabaho ay hindi sapat na prestihiyoso. Si Tiago, na bago tila sigurado sa kanyang sarili, ay tahimik na ngayon na parang ang kanyang pag-ibig sa kanyang ina ay mas malakas kaysa sa kanyang paggalang sa kanyang asawa. Nang mabuntis si Ana, ang reaksyon ng kanyang biyenan ay isang mababang suntok, sigurado ka. Walang bahay, walang katatagan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pagkawala ng sanggol ay binati ng isang ipagdadalamhati, kaya mekanikal na masaktan ito kaysa sa katahimikan. Ito ay parang, malalim, ang trahedya na iyon ay isang tagumpay sa disgis. Ngunit ang tunay na suntok ay dumating sa ika-negatibo 60 kaarawan ng matriarch. Inihanda ni Ana ang kanyang sarili ng may pag-aalaga, isang matikas na damit, isang mamahaling regalo, mga hikaw na ginto na may topaz, na pili ng may pag-aalaga. Naniniwala pa rin siya na, marahil, ang kilos na iyon ay maaaring maibsan ang mga taon ng puot. Ilusyon. Pagdating nila sa restaurant, ang unang bagay na nakita niya ay si Julia, na nakaupo sa tabi ng kanyang biyenan, tumatawa na parang bahagi siya ng pamilya. Si Tiago, malinaw na napahiya, nag-mumbled lamang ng isang bagay tungkol sa mga espesyal na panauhin. Sa panahon ng pagdiriwang, lumipat siya ng higit pa at lumayo, hanggang sa umupo siya sa tabi ng kanyang dating, nagpapalitan ng mga pagtawa at mga lihim na parang hindi man umiiral si Ana. Ang taas ng kalupitan ay dumating sa pagsasalita ng batang babae ng kaarawan. Sa pamamagitan ng isang peking ngiti at isang baso ng tsampag sa kamay, ang biyenan ay nagpasalamat sa lahat na talagang mahalaga. Ang kanyang mga mata ay gumala, gala sa paligid ng mesa, sadyang hindi pinapansin si Ana. Pamilya ang lahat, ipinahayag niya, habang ang kanyang manugang na babae ay nadama ang bigat ng bawat salita tulad ng isang kutsilyo. Nang dumating ang pag-ikot ng mga yakap, hinawakan ni Ana ang kanyang kamay, sinusubukan na mapanatili ang kanyang pagiging malinis. Ang tugon ay isang sampal sa mukha, literal at metaphorical. Gaano ka mangahas na masira ang araw ko? Umuwol ang biyenan, sa isang akma ng galit na nagsiwalat ng mga taon ng pent-up na puot. Sinira mo ang buhay ng aking anak. Ngayon ay umalis ka rito. At James, hindi siya gumalaw ng kalamnan upang ipagtanggol siya. Mas masahol, habang si Ana ay umalis na napahiya, na may mga luha na nasusunog ang kanyang mukha, na natili siya sa tabi ng kanyang dating, na parang walang nangyari. Ito ay hindi lamang isang kwento ng isang manugang na ina. Ito ay isang babala tungkol sa kung paano ang pag-ibig ay maaaring ipagkanulo sa katahimikan, kung paano ang pagiging komplikado ay maaaring maging duwag, at kung paano, kung minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang sumisigaw. Ito ang nananatiling tahimik. Ang pulang karpet ng restaurant na minuto bago lumiwanag sa ilalim ng mga kristal ng mga chandelier, ngayon ay tila may mansa na may bigat ng kahihiyan.
Si Anastasia ay tumayo ng paralisado. Ang kanyang kamay ay nasusunog pa rin mula sa sampal na binigyan siya ni Zinada Grigorievna ng lakas ng mga taon ng naipon na sama ng loob. Lumabas ka rito, Scarecrow. Ang hiyawan ay sumigaw tulad ng isang pangungusap, pinutol ang air sharper, kaysa sa anumang kutsilyo ng pilak sa mesa. Huminto ang musika. Ang mga panauhin, na dating nalubog sa pagtawa at toast, ay tumingin ngayon sa sahig, na parang ang eksena ay isang ipinagbabawal na paningin. Walang sinumang nangahas na mamagitan. Walang kahit na huminga ng malakas. Lumingon siya kay Kirill, ang kanyang mga mata na nasusunog para sa isang tanda, isang kilos, isang salita, anumang bagay na magpapatunay na siya pa rin ang kanyang kaalyado. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang mga balikat ay humagupit na parang dala niya ang bigat ng isang pagkakasala na ayaw niyang tanggapin. Sa tabi niya, inayos ni Ilya ang kanyang kwintas, ang kanyang mga labi ay ipininta sa isang matagumpay na ngiti. Ang katahimikan sa silid ay napakakapal na maririnig mo ang pag-clink ng cutlery na naiwan sa mga plato. Aalis ako, bulong ni Anastasia, nasira ang kanyang tinig ngunit matatag. Kinuha niya ang kanyang bag na may mga kamay na hindi nanginginig, ngunit may malamig, kinakalkula ang galit. Walang sinubukan na pigilan siya. Hindi man si Kirill, na ang tingin ay sumunod sa kanya sa pintuan tulad ng isang duwag na nakakaalam na nawala siya sa labanan bago pa man siya lumaban. Sa labas, ang gabi ng hangin ay tumama sa kanya sa mukha tulad ng isang suntok. Ang luha ay dumating noon, hindi mula sa kahinaan, ngunit mula sa isang malupit na kalinawan, hindi siya umiiyak para sa kanya. Sumigaw siya para sa nawawalang oras, para sa mga dahilan na naimbento niya upang bigyang katwiran ang kanyang pagtanggi. Sa mga oras na kinumbinsi niya ang kanyang sarili na ang pag-ibig ay sapat na kahit na ang pag-ibig na iyon ay isang pagod na barya na ipinagpalit para sa kaginhawaan. Dinala siya ng taxi sa isang paglalakbay na tila tumatagal magpakailanman. Sa bawat ilaw ng trapiko, hinintay niya na mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Isang paghingi ng tawad. Kahit ano. Ngunit ang screen ay nanatiling madilim, tulad ng puso ng isa na nanumpa na protektahan ito. Pagdating sa apartment na ibinahagi niya kay Kirill, hindi nag-atubiling si Anastasia. Binuksan niya ang aparador at sinimulan ang pagpuno ng isang maleta sa mga mahahalagang, mga dokumento, alahas na minana mula sa kanyang lola, ang coat ng taglamig na hindi niya nagustuhan. Ang bawat bagay na hinawakan niya ay isang sipa sa memorya ng isang buhay na hindi na siya naglingkod sa kanya. Sumagot si Tatiana sa unang singsing. Pupunta ako upang makakuha ka, sabi ng kaibigan, nang walang mga katanungan, nang walang paghusga. Kalahating oras mamaya, si Anastasia ay nasa maliit na apartment niya, kung saan ang amoy ng chamomile tea, at ang mahigpit na yakap ng kanyang kaibigan ang unang tanda na hindi siya nag-iisa. Noon lamang na, unlock niya ang kanyang cellphone. 3 hindi nakuha na tawag mula kay Kirill. Isang mensahe, nasaan ka? Tawagan mo ako, mangyaring. Hindi siya tumawag. Walang mga salita na maaaring ayusin kung ano ang nasira sa gabing iyon, hindi sa isang simpleng ugnay ng screen. Naglingkod si Tinyas at Saa sa mga basag na tasa, na kahit na alam ng mga pinggan kung ano ang kagaya ng marupok at pigilan pa rin. Karapat, dapat ka kaysa sa isang tao na walang lakas ng loob na pumili ka, Anya, habang sinabi ni Anastasia ang mga detalye, ang kanyang tinig ay nakakakuha ng lakas sa bawat pangungusap. Karapat-dapat ka kaysa sa isang biyena na tinatrato ka tulad ng isang panghihimasok sa kanyang sariling buhay. Karapat-dapat ka kaysa sa isang relasyon kung saan ikaw ang huling prioridad. At pagkatapos, na kung nais ng universo na subukan ang kanyang paglutas, dumating ang sumusunod na mensahe. Anastasia, hinarang ng iyong ina ang iyong card sa restaurant. Kailangan namin ng 120,000 ngayon. Nakalimutan ko ang minahan sa bahay. Maaari mo bang ilipat ito? Hindi tayo makalabas dito. Minsan binabasa niya ang mensahe ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang kabalintunaan ay sobrang malupit na halos masaktan ang pagtawa. Matapos ang lahat, ang sampal, ang pampublikong kahihiyan, komplikadong katahimikan ng kanyang asawa, mayroon siyang katapangan upang humingi ng pera. Upang mailigtas ang babaeng sumalakay sa kanya. Upang magbayad para sa hapunan para sa isang pamilya na hindi siya tinanggap. Huminga ng malalim si Anastasia.
Naalala niya ang magkasanib na account, ang resulta ng 4 na taon ng pag-iimpok, ng mga walang tulog na gabi na nagpaplano ng isang hinaharap na ngayon ay tila isang masamang biro. 1 milyong rubles. Ang pera mo. Ang pawis mo. Ang iyong kalayaan. Sa mga matatag na kamay, tinawag niya ang bangko. Inilipat niya ang buong balanse sa kanyang personal na account, na iniiwan ang eksaktong 120,000 sa karaniwang pondo. Pagkatapos ay type niya ang sagot. Ang pera ay naroroon. Eksakto kung ano ang kailangan mo. Kinuha ko ang natitira. Huwag mo akong hanapin. Ang mga papeles ng diborsyo ay darating mula sa aking abogado. Bigyan ng iyong pagbati sa iyong ina. At sa Ilya. Pinatay niya ang kanyang cellphone bago magsimula ang mga desperadong tawag. At ano? Pagdating nila, isang malabo na pagpindot at mensahe. Ngumiti lang si Anastassia. Hindi ito isang ngiti ng tagumpay. Ito ay ang ngiti ng isang tao na sa wakas na intindihan. Mabilis ang diborsyo, halos klinikal. Si Kirill ay lumitaw sa korte na may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang kulubot na suwit, na parang pinipilit siya ng buhay laban sa pader na siya mismo ang tumulong sa pagbuo. Sinimulan kong makita muli si Ilya mga buwan na ang nakakaraan, pagtatapat niya, sumisira ang boses niya. Palaging sinabi ng aking ina na kami ang perpektong mag-asawa. Ako. Nagdala ako. Hindi man kumurap si Anastassia. Nagdala ka dahil gusto mo. At totoo ito. Ang duwag ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpipilian. Sa mga sumunod na buwan, itinayo niya ang sarili. Bagong trabaho, mas mahusay na sweldo, isang maliit na apartment ngunit sa iyo. Sinubukan ni Kirill na makita siya, ngunit tinanggihan niya ang bawat pagpupulong, bawat pilay na dahilan. Makipag-usap sa aking abogado, ang tanging sagot niya. Hanggang sa 1 taon mamaya, nalaman niya sa pamamagitan ng tsismis mula sa mga dating kakilala, si Zinada Grigorievna ay iginiit sa kasal ni Kirill kay Ilya. Napakahusay ng seremonya. Ang kasal, isang sakuna. Inihayag ni Ilya ang kanyang sarili na isang domestic tyrant, na ginugol ang pera ng kanyang asawa sa mga kapritso habang tumanggi na magtrabaho. Ang isang tao ay dapat magbigay ay ang kanyang mantra sa gitna ng mga sigaw at slam door. Sa mas mababa sa 6 na buwan, isinasagawa ang diborsyo. At pagkatapos, isang araw, ang kapalaran ay naglaro ng isa sa mga pinaka-ironic trick. Si Anastassia ay pumapasok sa isang shopping mall, kasama ang kanyang batang anak na babae sa kanyang kandungan nang makita siya. Si Kirill, masyadong manipis, ang kanyang mga mata ay lumubog tulad ng isang tao na hindi natutulog sa mga linggo. Nakilala niya agad siya. Anastassia ang kanyang tinig ay isang mabulok na bulong. Pasensya na. Para sa lahat. Tumingin siya sa kanya hindi kasama ang puot, ngunit may kalmado na lamang ang mga gawad sa oras. Iyon ay sa nakaraan. Kumusta ka? Mabuti. At ito ang purong katotohanan. Sa tabi niya, Little Polina, ang resulta ng kanyang bagong kasal kay Mikhail, isang tao na pumili sa kanya araw-araw, hinatak sa kanyang manggas, walang tiyaga. Mommy, ang butterfly. Napansin ni Kirill ang eksena, at sa unahang pagkakataon sa mga taon, nakita ni Anastassia sa kanya, hindi ang tao na nagtaksil sa kanya, ngunit isang estranghero na nagdala ng bigat ng kanyang sariling mga pagpipilian. Masaya ako para sa iyo, bulong niya. Hindi siya tumugon. Hindi na kailangan. Pagkalipas ng mga taon, nang malaman niya na sa wakas ay natagpuan ni Kirill ang kapayapaan sa isang guro ng pangunahing paaralan, isang simpleng babae, na malayo sa mga kalat ni Zinada, si Anastassia ay hindi nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman lamang niya ang katahimikan ng isang taong nakakaalam na ang hustisya ay hindi ginagawa sa paghihiganti, ngunit may distansya. Tulad ng para sa matandang biyenan, sinabi nila na siya ay tumanda na nag-iisa, napapaligiran ng mga dilaw na larawan at ang etyo ng isang pagkakamali na hindi niya maundo. Minsan, sa katahimikan ng gabi, dapat niyang tandaan ang sampal na iyon. Hindi ang ibinigay niya, ngunit kung ano ang nawala sa kanya, isang anak na natutunan huli na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pagsunod, at isang manugang na, pagkatapos ng lahat, ay hindi na kailangan siyang maging malakas.
Si Anastassia naman ay natutunan ang pinakamahalagang aralin, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi nasusunog na mga tulay. Ito ay nagtatayo ng isang kastilyo na napakataas na ang iyong mga kaaway ay hindi maaaring makita ang usok. Nang hindi lumingon. Sapagkat ang nakaraan, kapag ito ay naging isang bilangguan, ay isang timbang lamang na pumipigil sa paglipad. Ang Anastassia ay hindi magdadala ng mga kadena. Hindi siya yumuko sa pagsisisi ng mga taong nasiraan ng loob sa kanya, at hindi niya pakainin ang kapaitan na napakaraming nalilito sa lakas. Pinili niya sa halip na ihabi ang kanyang kinabukasan na may mga gintong thread, hindi sa mga madaling kapatawaran, ngunit ang mga may pinakamataas na kawalang interes. Ang isa na hindi nangangailangan ng mga dahilan upang sumulong o mga saksi upang mapatunayan ang tagumpay nito. At kung sa isang araw, sa mga panaginip o mga pagkadelirium ng katandaan, nakita ng biyenan ang pagmumuni-muni ng babaeng minsan niyang nais na masira, makakahanap lamang siya ng isang malayong silweta na nakoronahan ng ilaw ng isang buhay na umunlad sa kabila niya. Hindi para sa paghihiganti. Hindi sa put. Ngunit dahil naintindihan ni Anastassia, malalim sa kanyang kaluluwa, na ang pinakadakilang kalayaan ay mabuhay ng lubusan na ang nakaraan ay hindi na ugnay, isang kabanata na sarado, isang aralin na natutunan, isang pangalan na wala ng kapangyarihan.